Vice President Sara Duterte announced February 18, 2026, she would run for president. Duterte accused President Ferdinand Marcos Jr. of corruption in her brief speech, adding he had failed to live up to his word during the brief alliance that saw them storm to a landslide victory in the 2022 presidential election. Below is a transcript of Duterte's speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw og mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Proverbs 19.21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility, to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan pa lang ng aming termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinayang maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa gabinete, kahit na alam ko na, mula pa noong 2023, na ang magiging kapalit nito ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat. Patawad kung tinulungan kong mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ng pang-aabuso sa ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may mga nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Patawad kung ang mga dinadaanan ninyong kalsada, tulay, at proyektong pinondohan ng taong bayan ay madalas masira. Patawad kung ang krimen, iligal na droga, at terorismo ay tila unti-unti nang lumalapit sa pintuan ng ating mga tahanan. Madalas, iniiwasan ng mga politiko ang maagang paghayag ng kanilang mga plano upang hindi sila maging target ng pag-atake. Ngunit matagal nang sinira ng administrasyong ito ang pangalan ko.
Matagal na akong inaatake gamit ang buong makinarya ng kapangyarihan, mula sa mga scripted na investigasyon na ibinalot sa katagang, in aid of legislation, sa pagkidnap ng aking ama, hanggang sa mga samot-saring paratang na pilit inuulit-ulit hanggang magmukhang totoo. Marahil ay matagal na rin akong hinatulan sa mata ng iilan. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila ng pangalan ko. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa, walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas, kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok nga mo batang adlaw nga daw etan na lang nato ang kapobriyan isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop, nga mawadan na lang taog paglaom. Og labaw sa tanan, na ako'y kahadlok nga mo batang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit. Para sa Diyos, para sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Welcome to the amazing world of Thousand Vlogs.